Ako na naman. Sino pa ba? Wala nang iba. Ako nga pala si Batang Porwisyo, na kung tawagin ng iba ay Oma. Siguro mga Oma, ito na yung tamang oras at araw na maimpluwensyahan ko naman ng mga bata ng tama. Kung gusto nyong may matutunan mga Oma, tapusin nyo tong bidyong to. Kung nagtataka nga kayo mga Oma kung ba't mga hollow blocks, bakal, kahoy ang nakikita nyo, siguro tama kayo na naisip. Ipapakita ko lang naman sa inyo mga Oma ko ang buhay ng isang labor. Siyempre, uunahan ko na magpasiklab kay Foreman. Siyempre, ako bida dito hindi pwedeng iba Unang pala, para mapansin ni Foreman. Pangalawa, para mapansin talaga. Kaya pala ayaw ko pansinin ni Foreman, may kausap palang iba. Siguro tsaka ako mapapansin nito ni Foreman pag pagod na ako. Pag ilang pala ko na to mga Oma ko, ayaw talaga ako pansinin ni Foreman. Siguro mapapansin niya talaga ako pag binilak ko tong buhangin na to. Sa paganyong-ganyan ko nga mga Oma ko, hindi ko namalayan, ang dami na nga pala namin nasasako ng aking pinsan. Pero sabi sa akin ni pinsan, kakaunti pa daw yon para sa maghapon namin pagpapatama. At nang sabi ko naman kay pinsan, pinsan, mali yun. Trabaho ang pinunta mo dito, pinsan. At ako naman pinsan, sahod ang pinunta ko dito, hindi trabaho. At mukhang gusto na akong tumbatan ng aking pinsan. Nalamang na daw ang aking pagbibidyo sa aking pagtatrabaho. Sabi ko nga kay pinsan, pinsan, maghiwalay muna tayo para mahirapan tayong hanapin ni Foreman. Sige pinsan, diyan ka. Dito ako sa pala magtatago. Siguro naman hindi na ako pansinin dito, pinsan. Ano sa tingin mo, pinsan? Bahala ka nga. Binibidyo ko nga pala to mga Oma, para pag nahuli ako nagpapatama ni Foreman, sasabihin ko scripted lang. Nakakapagod din pala magpahinga mga Oma, no? Kilos na, nandiyan na si Foreman! Foreman, sana lumingon ka para makita mo ang aking paghihirap. Ay buhay, nakapagod din pala magpanggap na masipag ka. Tara mga Oma, hanap naman tayo ng ibang paraan para makapagpapansin kay Foreman. At tinataktak na nga ni Dugong ang mga tuyong simento sa timba. Kasi kung hindi niya gagawin to, kami rin ang mahihirapan mga labor. Kasi mga Oma, kung pababayaan namin may tuyong simento sa timba, kami din ang mahihirapan kasi mas mabigat yun. Sinimulan na nga ng aking pinsan ang paglalaba ng buhangin at graba. At ang ginamit niya ng sabon dito ay ang simento. At nang matapos na nga, ipinuhos na nga ni Dugong. Na syempre ako naman tong si tanga na overbreak na sa pahinga. Inaantay ko nga pala si Foreman dyan, na pag dumating siya ay tsaka ako kikilos. Ayan na nga mga Oma, tapos na nga ang aming paghahalo. At pagtapos niya, iaakit na namin sa taas yan sa second floor mga Oma. Diba, hindi biro maging buhay ng isang labor? Inunahan na nga magpasiklab ng aking tito sa kainitang panahon. At ito naman ang aking isang tito na kuhang-kuha niya lagi ang init ng ulo ko. At kung ako lang ang inyong tatanong ngayon mga Oma about sa tito ko, bakit ko naman kayo sasagutin? Habang abala nga ang aking tiyuhin sa pag-aasintada at ako naman tamang libot dito sa aking pinapagawang asyenda. Hoy Oma, wag kang piling, labor ka lang dyan. Gawin mo kung anong trabaho mo, magpahinga ka minuto. Mukha ngang narinig ng aking pinsan ang aking sinabi. Nilibang ko na nga lang siya para mapunta sa iba ang aming usapan mga Oma. Baka kasi magkaroon siya ng lakas ng loob para manumbong kay Foreman mga Oma. To, grabe ka naman magtrabaho porke ba nandiyan si Foreman? Ganyan na mga galawan mo. Alam mo tito, sa'yo talaga ako. Sa'yo ko nabubugnot, sa'yo ko naiinis. Alam mo lagi ako sa'yo to. Hindi, joke lang mga Oma. Masipag yan, tsuhin ko yan Malamang kakampihan ko yan. Tsuhin ko nga tanga ka ba? Alam ko na-scam ko na naman kayo mga Oma. Aminin nyo man sa hindi. Alam ko na wala kayong natutunan sa trabaho to kung hindi magpatama.